Good evening po. Kung naaalala niyo po, bumili po tayo ng mixed veggies, yung frozen na mixed veggies sa Dali, no? I think that was a week ago. So, eto na po yun. Combination po siya ng broccoli, cauliflower, at saka carrots. So, hindi na po ako kumuha na masyadong maraming carrots. Ilang piraso lang po to. Mostly broccoli at saka yung cauliflower. So, itatry na po natin to. Parang chop suey po yung pagkakaluto sa kanya. Chicken po yung hinalo, tapos medyo may konting starch po ito para lumapot po yung consistency ng sauce. Nilagyan din po ng konting oyster sauce plus yung the usual na pag nagsaute ka ng chop suey, yun po yung ingredients na sinama dito. So ang current blood sugar baseline po natin is 104. So nag-screenshot na po ako sa CGM. Tapos after eating, 2 hours after eating, babalikan ko po ulit yung CGM para makakuha po tayo ng record ng blood sugar spike. Kung ano pong gagawin na itong mixed vegetable sa blood sugar ko. Naka 2 hours na po. So, ito na po yung resulta nung mixed vegetables na parang ginawa po siyang chop suey. Binili po sa Dali yung mixed vegetables niyo kung naaalala niyo po. No? So, yung composition po niya, broccoli, cauliflower, at saka yung carrots po. Frozen po yun. So, nag-start po tayo ng, ang baseline po natin na blood sugar is 104. Tapos, after an hour, umakyat po siya ng 131. Tapos, yun na po yung pinaka-peak, 131. Eventually, on the second hour, bubaba rin naman po siya. 121 po as of this hour. Okay naman po siya. I'm kind of expecting na hindi po siya magpa-flat, no? Mag-spike po siya talaga kasi unang-una, chop suey. Alam naman po natin, pag ganun pong luto, meron pong kasamang starch po yan. So, para lumapot po ng konti yung sauce, no? Pero sobrang konti lang po nung hinalo. Plus, meron din po siyang oyster sauce na kasama. So, yung 104 to 121, I think that's tolerable. Medyo minimal po siya, no? Pero kung halimbawang kumakain po kayo ng ganitong meal, tapos meron pong kasamang rice. So, imagine niyo na lang po, no? Kung gaano po kataas yung magiging blood sugar spike po niyan. Baka on the first hour mag 180, 170, 180 po yan. Tapos on the second hour, bababa po yan pero hindi po ganun kabilis ang baba niyan. Baka nasa 160, 150. So yun po talaga yung beauty ng no rice. Napakaganda po talaga ng resulta, I mean ng epekto ng no rice sa katawan po ng diabetes. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.